Isa po muling mapagpalang hapon sa inyo pong lahat. Isa pong kagalakan na muli sa hapon pong ito ay maging inyong lingkod para mangaral ng salita ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po muli akong manalangin. O aming dakilang Diyos, soberano at makapangyarihan, ang inyong pamamahala, ng inyong kapangyarihan, ang makita gaano kayo kasoberano sa lahat ng detalye ng inyong nilikha. Ito ang aming greatest comfort, knowing that there is God who is sovereign in every affairs of men. Ito ang aming kaaliwan, ito ang aming kalakasan, at ito ang aming tinitingnan, O Diyos. At muli po, sa hapon na ito, ihanda mo po ang aming mga puso at tulungan ng inyong lingkod na may paliwanag ang inyong pong salita. At kasangkapanin niyo po, O Diyos, ang oras na ito, ang pangangaral na ito para sa inyong bayan, sa lokaling lugar na ito para sa kanilang kalakasan. Ang aming pong hiling at panalangin, makita ang inyong kagandahan, makita ang inyong kaluwalhatian, makita, O Diyos, gaano kayo ka makapangyarihan sa lahat ng detalye ng inyong nilikha. At kami ay tutugon ng papuri at pagsamba sa inyo pong harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Isang tanong ang sinagot ng mga Puritans. Maaari ba tayong magpatuloy sa buhay na ito na hindi nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon? This question may sound ambitious na sagutin. Maaari bang magpatuloy ang isang tao bilang mananampalataya sa buhay na ito na hindi makita ang kaluwalhatian ng Diyos? In other words, ikaw bilang mananampalataya, sa iyong pagpapatuloy sa buhay na ito, imposible bang makita ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian? Sinagot ito ng mga Puritans at ang simpleng sagot ay oo. At mayroong binanggit ang mga Puritans na tatlong elemento na kailangan. Una, pananampalataya, salita, at espiritu. Yan tatlong yan ang mga mahalagang sangkap upang sa buhay na ito ay makita natin ang kagandahan at kaluwalhatian ng Panginoon. Nito pong mga nakaraang linggo, meron akong trivial experience na gusto kong i-share sa inyo. Isang breakfast, kaming dalawa ng aking anak, ako ay magluluto ng aming paboritong almusal, ang itlog. At nang ako ay nagprito at inihain ko, nung kinain namin, ay walang lasa yung itlog. Nakalimutan kong lagyan ng asin. Although nakalimutan ko yung asin, still I can enjoy my breakfast with my son. Na-enjoy ko pa rin yung breakfast bagamat hindi ko nalagyan o nakalimutan ko yung asin. At tinuturing ng iba na yung asin ay mahalagang sangkap yan pag nagluto ka ng itlog. Pero still, kahit na nakalimutan ko yung asin, I can still enjoy my breakfast. Alam niyo po, sa buhay pananampalataya, merong isang mahalagang sangkap na kapag ito ay nakalimutan natin, you cannot enjoy your Christian life. Hindi yan katulad ng nagprito ka ng itlog at kung walang asin, okay lang. Merong isang mahalagang sangkap na hindi maaring mawala sa buhay pananampalataya at kapag wala ito, I will say, you cannot enjoy your Christian life. And that is, ang sinasabi ko pong sangkap, ay makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay na ito. Hindi mo ma-enjoy ang iyong buhay pananampalataya, wala kang magiging zeal para sa Diyos, hindi magiging masigla ang iyong buhay pananampalataya kung sa buhay na ito ay wala kang pagsilay, hindi mo namamasdan ang kaluwalhatian ng Diyos. At sa hapon na ito, nawa sa pamamagitan ng mensahe na ibabahagi ko po sa inyo sa hapon na ito, ay makita natin ang kahalagahan na dapat meron akong nakikitang kaluwalhatian ng Diyos. At nawa ipakita ng Diyos ang kaningningan ng kanyang kaluwalhatian. Malugod nawa siya at loobin niya na makita natin
ang kagandahan ng kanyang kaluwalhatian. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat ng propesiya ni Propeta Isaias, Isaiah chapter 6, at babasahin lamang po natin ng verse 1. At alam ko na marami sa inyo ang pamilyar na sa konteksto ng ito, ng kabanatang ito. Isang talata lamang ang babasahin natin at ito lamang ang gusto kong pagbulay-bulayan natin sa umagang ito. Isaiah chapter 6 verse 1. At kung ang buong kongregasyon ng bayan ng Diyos ay naroon na, makinig po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito ang kanyang salita na hindi maaaring magkamali at walang pagkakamali. Verse 1. In the year of King Uzziah's death, I saw the Lord sitting on a throne, lofty and exalted, with the train of his robe lifting the temple. Pansinin niyo yung ating binasang talata. Sabi ni Isaiah, I saw the Lord. I saw the Lord. Ang Isaiah chapter 6, makikita rin natin dyan din kinumisyon si Propeta Isaias para mangaral sa bayan ng Juda, sa bayan ng Diyos. Pero dito, ang gusto kong bigyan natin ng atensyon ay yung panahon na kung saan ang Panginoon ay nagpakita kay Isaias. Nasa panahon tayo na kung saan si Isaiah po ay nagdadalamhati. Nagdadalamhati si Isaiah ng panahong nakita niya ang maluwalhating pangitain na ito. Hindi masaya si Isaiah, siya'y lugmok. Ito yung panahon na kung saan namatay ang kanilang hari. Sinabi ng ating talata, ito yung panahon o taon na namatay si Haring Uzzias. At dito makikita natin na hindi lamang si Isaiah ang nagluluksa, kundi ang buong bayan ng Israel, ang buong bayan ng Juda ay nasa panahon ng kalungkutan, pagdadalamhati, pangamba dahil wala silang tagapanguna. Wala silang hari, walang magtatanggol sa kanila. Sila ay nasa madilim na probidensya ng Panginoon. Subalit, sa gitna ng kadiliman ng probidensya ng Diyos na kanyang pinahintulutan na mangyari sa bayan ng Israel, na walang nakaupo sa trono ng Juda, dito sa tagpong ito, ng panahong walang nakaupong hari sa kanilang trono, binuksan ng Panginoon ang langit para makita ng kaniyang propeta na ang trono sa langit ay hindi nabakante. Na ang trono ng langit ay may nakaupo at may nananatiling hari. Sa panahong si Isaiah ay nalulugmok, nagdadalamhati, maaring nasa templo siya nito, maaring nakita niya na walang nakaupo sa, literal na walang nakaupo sa trono, pero ng panahon na ito, na nakita niyang walang nakaupo sa trono ng kanilang hari, nakita niya yung tunay na trono ng langit at nakaupo ang Panginoon. Nasa madilim na probidensya. Ngunit sa madilim na probidensya na ito, without kings, in danger sila na masakop sila ng ibang bansa, walang magtatanggol sa kanila, ngunit sa madilim na probidensya na ito, higit na nakita ni Isaiah ang maliwanag na paghahari ng Panginoon. Sa madilim na probidensya na ito, doon niya nakita yung maliwanag sino ang tunay na hari. Just as the stars shine most brightly against the backdrop of the night, so the glory of God's sovereignty is seen most clearly in the darkness of our trials and weakness. Sa panahon ng kahinaan, sa panahon ng kadiliman, sa panahon na maaaring kaway nagluluksa, magiging backdrop yan para makita yung liwanag ng kaluwalhatian at pagkasoberano ng ating Panginoon. At yan ang ginagawa ng Panginoon. Minsan, hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa madilim na panahon, madilim na probidensya, upang makita natin na sa madilim na probidensya na ito na ating tinitingnan will be the canvas from which God will paint the light and beauty of His rule. Itong madilim na probidensya na ito ay gagamitin ng Panginoon para ipakita ng mas maliwanag sino ang tunay na hari. Yung kanyang liwanag ng kanyang paghahari. At dito makikita natin si Isaiah was confronted of this great vision of the divine
glory and divine holiness. Ang nakita ni Isaiah, no doubt, ito ay divine glory. Naging mabiyaya ang Diyos kay Isaiah para ipakita somehow kay Isaiah, magkaroon siya ng glimpse ng kalwalhatian. Makita niya ang kalwalhatian ng Panginoon. Nakita ni Isaiah, sabi ni Isaiah, I saw the Lord. At pagdating natin sa New Testament, John chapter 12 verse 41, sinabi ni John na nakita ni Isaiah ang kalwalhatian niya. At ang tinutukoy na kalwalhatian na nakita ni Isaiah at this moment, ininterpret ito ni John as Christ, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa mga tuwid na nakita ni Isaiah dito, kapag tinanong natin si John, John, sino ang nakita ni Isaiah ng panahong namatay si Haring Uzzias, na nakita niya nakaupo sa mataas at matayog na trono, ang sasabihin ni John, si Kristo. Ganong kaluwalhati ang ating Panginoong Jesucristo. To the point na nagpakita ang Panginoong ang kaluwalhatian ng Diyos sa konteksto na ito, nayanig ang lupa. This earthly matter cannot contain the glory of God. At nung bumaba ang presensya ng Panginoon, the earth shook, nanginig. Hindi kayang dalhin ng lupa na ito ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. At dito makikita natin, Isaiah was favored to behold the divine glory of God. Or shall we say, the divine glory of Christ. Dalawang glory ang nakita rito ni Isaiah. The Lord sitting on the throne, lofty and exalted. Yan yung glory ng Panginoon na nakita ni Isaiah. At ikalawa, yung trisagion. Holy, holy is the Lord of hosts. So dalawang klase ng glory ang nakita rito ni Isaiah. Yung glory ng Panginoon as King, sitting on the throne. At ikalawang glory ang nakita ni Isaiah is the glory of His holiness. Pero ang focus po ng aking mensahe ngayon is yung first glory na nakita ni Isaiah. The Lord sitting on a throne lofty and exalted. Ito ang aking focus. Simple lamang po ang aking mensahe sa hapon na ito. In the dark providences of life, the glory of God's sovereignty is our sure comfort and unshakable strength. Sa mga madidilim na probidensya ng Diyos sa ating buhay, ang kaluwalhatian ng kanyang soberanong pamamahala ang ating pinakamalalim na kaaliwan at di matitinag na kalakasan. Ang maluwalhating soberanong pamamahala ng ating Panginoon. Katulad ng aking sinabi kanina, Isaiah was favored na pakitaan ng Panginoon ng particular glory na ito. Kaya tatlong bagay ang gusto kong tingnan natin dito. Una, the favor of seeing the glory of God. Very clear sa ating text, I saw the Lord. John chapter 12, verse 41, He saw His glory. So the favor of seeing the glory of God. And secondly, the favor of seeing the Lord reigning full of glory. The favor of seeing the Lord reigning full of glory. And third, the favor of seeing the glory of God in His name. The favor of seeing the glory of God in His name. Tingnan natin ang unang bahagi ng ating mensahe. The favor of seeing the glory of God. At tunay yun. Pinaburan ng Diyos si Isaiah na makita ang kanyang kaluwalhatian. Sa tagpong ito, hindi tulad natin, si Isaiah ay pinagpala na pagpahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang nakita po dito sa panahon na ito ay hindi pisikal, hindi literal na anyo ng Diyos, na hindi nakita ni Isaiah yung buong kalikasan. No one can see God and live. Hindi ito yung purong essence ng Panginoon ang kanyang nakita. Kundi ang nakita ni Isaiah ay yung anyong aangkop na kakayanin ng kanyang paningin, nakakayanin niya as a creature. Even the glory of God cannot bear the glory of God. Ibig sabihin, parang ganito, alam niyo yung dim lights, parang inadjust ng Panginoon yung kanyang glory, yung maningning na kanyang kaluwalhatian so that Isaiah can bear this beautiful and shining glory of God.
yung kakayanin ni Isaiah na masdan. At kung titingnan ninyo, hindi lang si Isaiah nakaranas nito, maging si Moses, Exodus 33, verse 20. Sinabi ng Panginoon kay Moses, hiniling ni Moses, show me your glory. Sinabi ng Panginoon kay Moses, hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ako maaaring makita ng tao at siya ay mabubuhay. Hindi maaari. Ang ibinigay ng Diyos na kapahayagan kay Isaiah ay tunay na kalwalhatian. Huwag natin itong maliitin. Ito'y tunay na kalwalhatian na angkop sa kakayahan ni Isaiah na makita. At sa konteksto ng Exodus sa panahon ni Moses, si Moses din ay pinagpakitaan ng kalwalhatian ng Panginoon, ngunit likod. At wag natin bastang mamaliitin yun. Sabihin natin, likod lang naman ang nakita ni Moses. Even the back of back of God is very glorious enough. At yun ay sapat para tayo ibaba sa ating kalagayan. Likod pa lamang yun. Naalala ko nung nakakita ako ng artista. Likod pa lang, tuwan-tuwa na ako. Hindi tao ito, hindi artista ang pinag-uusapan natin dito, but God Himself, even the back of God is enough for us to be shaken. Yung kanyang kalwalhatian. Likod pa lamang, wag nating mamaliitin na likod lamang ang nakita ni Moses. Pero yung likod na yon ay enough para kay Moses, para siya mamangha sa kalwalhatian ng Panginoon. Kaya tiyak ako na ang kapahayagang nakita ni Isaiah, tunay na kalwalhatian ito ng Diyos. Alam niyo, yung magandang makikita nating katotohanan dito, ang ating Diyos ay Diyos na nagpapahayag ng kanyang kalwalhatian. Makikita natin from Old Testament and New Testament, ang Diyos ay mabiyayang nagpapahayag ng kanyang kalwalhatian. Lagi niyang ipinapakita ito. Ano sinabi ni John? We behold His glory. John chapter 1. Nakita nila ang kalwalhatian. When the Word became flesh, they saw His glory. Even sa prayer ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang kanyang gusto. Makita nila na binigay mo sa akin ang aking kalwalhatian. Ang Diyos loves to show His glory to His people. Ito yung gusto ng Diyos ipakita. He wants to share this glory. Isipin niyo po yung glory na yon. Incomparable glory, wala tayong makikitang comparison noon. Napakaluwalhating, kalwalhatian na kailanman hindi natin makikita rito. Ngunit, we can have the glimpse of this glory. Ngunit ang nakakalungkot, nang ipinakita ng Diyos ang kalwalhatian niya sa panahon na ito ni Isaiah, ito yung panahon din ng bayan ng Judah ay nagre-rebelde sa harapan ng Diyos. See, nagpakita ang Diyos ng kanyang maningning na kalwalhatian, ngunit dapat din natin makita ito ay sa panahon na nagre-rebelde ang bayan ng Judah, sumasamba sa idolo. To the point, sinabi ni Isaiah chapter 1 verse 3, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ang asno ang sabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakikilala, ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Nagpakita ang Panginoon kay Isaiah ng kalwalhatian ng Diyos, ngunit ito'y sa panahon na ganito ang kalagayan ng bayan ng Judah. Ang panahon na kung saan ang mga namumuno, chapter 2. Sa chapter 2, ipinakita ni Isaiah na lahat ng mga namumunong mga tinawag na mamuno sa bayan ng Judah ay mapagmataas na mga pinuno. Sila ay nagre-rebelde. Isaiah chapter 3, verse 8, if I'm not mistaken, ipinakita doon na ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Judah ay nagre-rebelde sa Panginoon. Itong bansa na ito, partikular ang bansa na ito, ay tinawag para pagpakitaan ng kalwalhatian ng Diyos. Ngunit ang bayan na ito na tinawag para makita ang kalwalhatian ng kanilang manunubos ay naging bulag. Naging bulag. Bakit hindi nila nakikita ang kalwalhatian ng Diyos? Dahil pinagdilim ng kasalanan ang kanilang mga mata at binago ang kanilang pagtingin sa Diyos. Mga kapatid, ganito kapangit ang kasalanan. Napakaganda ng Diyos. Napakaganda ng kanyang kalwalhatian, ngunit ang kasalanan, bubulagin ka nito para hindi mo makita ang kaakit-akit na kalwalhatian ng Panginoon. Ganang kapangit ang kasalanan. Ibubulagin ka ng kasalanan sa napakagandang kalwalhatian ng Panginoon.
sa ating teksto, ang nakita ni Isaiah na hindi nakita ng buong bayan ng Israel. Na bulag sa kasalanan, bulag ang kanilang, nakita nila ang Diyos na parang ang Diyos ang magiging hadlang sa kanilang mga sariling mga makalamang pagnanasa. Hindi nila nakita ang Diyos in His beauty, kundi nakita nila ang Diyos bilang hindrance sa kanilang mga lust. Pero si Isaiah, nakita niya ang Panginoon, mataas, marangal, nakaluklok sa kanyang trono, naghahari sa kanyang di malapitan na kabanalan. Yan ang Panginoon natin. Ganang kadakila ang ating Diyos. Ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah ang kanyang kaluwalhatian upang ipakita hindi lamang sa kanyang panahon, sa kanyang bayan ng panahon na ito, kundi para din sa atin. Para sabihin, ipakita sa atin na ang Diyos na nagpakita kay Isaiah ay ang siya ring Diyos na nagpapakita ng kaluwalhatian sa ating panahon. Ang pangitaing ito hindi po ibinigay para lamang sa kaaliwan ni Isaiah. Hindi ito para lamang sa kanya. Ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos, ito po'y biyaya sa atin. And I will say, ito yung grace ng Panginoon dito sa fallen, sinful world. Sa kontekstong ito, nagpakita ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian sa panahon na nagre-rebelde ang bayan ng Israel. Ang mundo na ito, ang sanlibutan na ito ay nagre-rebelde sa Panginoon. Isipin ninyo ngayon, ang pwede mo nang baguhin ang kasarian mo. You can identify yourself if you are a man. Gusto kong kilalanin mo as babae o lalaki. Gana na ang ating panahon. Gana na kabulag sa kasalanan ng ating Panginoon. Ang ating panahon. Kita natin ang hayagang korupsyon. Nakikita natin na sa panahon natin, hindi na katotohanan ng pamantayan. Hindi na yung objective truth. Ang pamantayan ngayon, ano yung nararamdaman mo? Ano yung masaya sa'yo? Alam niyo po sa ganitong henerasyon na bulag sa kasalanan, hindi kailangan ng ating panahon ang moral improvement. Hindi po moral improvement ang kailangan ng ating panahon. Ang kailangan ng ating henerasyon, tulad ng panahon ni Isaiah, ay ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos para makita nila ang karumihan ng ating kasalanan. Ang kailangan ng ating panahon ay makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos para makita natin ang tunay na mukha ng kapangitan ng kasalanan at ibaba tayo sa ating mga sarili, sa ating pagmamataas sa Diyos. Ang kailangan ng ating panahon ay mapapakinggan, maipahayag ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Hindi tayo tulad ng panahon ni Isaiah, na hindi natin makikita ano kaya yung nakita ni Isaiah. Hindi ko mailalarawan sa inyo kung ano ang nakita ni Isaiah at maaring sinasabi ninyo na mas pribilehiyo si Isaiah kaysa sa atin. Nakita niya talaga nakaupo ang Diyos sa kanyang trono. Ngunit dapat din natin makita, bagamat hindi natin mararanasan ang tulad ng naranasan ni Isaiah, may biyaya ang Diyos sa ating iglesia. Hindi man natin makita the same vision that Isaiah saw. Ngunit sa ating panahon, pakinggan nyo ito mga kapatid, sa ating panahon, sa pamamagitan ng tapat na pangangaral ng kanyang salita, tayo ay binibigyan ng pribilehiyong mapagmasdan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tuwing araw ng linggo, ang pulpitong ito ay binubuksan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi natin makikita o mararanasan ng same vision ni Isaiah. Ngunit sa bawat tapat na pangangaral ng salita ng Diyos, binibigyan tayo ng kakayahang mapagmasdan ang kanyang kaluwalhatian, makita ang kanyang kagandahan. Ipapakita ko ito mamaya ng mas klaro, pero gusto kong ipakita sa inyo na una, gusto kong bigyang diin na ito. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang bintana upang mapagmasdan ang kaluwalhatian ng Diyos na nakita ni Isaiah. We will not have the same vision, pero makikita natin sa pamamagitan ng pangangaral, binubuksan ang bintana ng langit para makita natin yung same glory na nakita ni Isaiah ay makikita rin natin through the faithful preaching of the Word.
Natatandaan ko ang sinabi ni Pastor Noel at yun ay aking talagang pinanghawakan that the preaching is an event. Event ang preaching. At sa aking maraming taon ng pangangaral, nakita ko na hindi lang event ang preaching. The preaching of the word is also the window for us to gaze upon the beauty of God. It is also the window. Ito yung bukas. Isipin nyo ito tuwing araw ng linggo. Nagiging bintana ang pulpitong ito para makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang bawat tumatayo sa pulpitong ito dapat manginig sa takot sa kanyang pagtayo. Kinakasangkapan siya para tumayo sa pulpitong ito, siya ang nagbubukas ng bintana. Hindi siya nagbubukas. Ang Diyos ang nagbubukas pero kinakasangkapan siya para buksan ang bintana at makita natin at manghaing kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ikalawang punto, the favor of seeing the Lord reigning full of glory. Sabi ng ating talata, ang Panginoon ay nakaupo sa trono. I saw the Lord sitting on a throne. Ang larawan pong ito, hindi dapat nating unawain na literal. Again, hindi ito literal. God is spirit. God is without parts. Hindi binubuo ng mga sangkap o bahagi ang Diyos. Ibig sabihin, wala siyang upuan. Hindi natin makikita ang kanyang posture. Hindi nakaposture na nakaupo ang Panginoon. Hindi natin alam kung paano nakita ito ni Isaiah. Pero ang punto rito, hindi ito literal. Ang pangitain ng nakita ni Isaiah, ang Panginoon ay nakaupo sa trono. Actually, yan ay isang paglalarawan. Na nakita ni Isaiah, ang Panginoon ay nakaupo sa trono, ito ay isang paglalarawan ng aktibong pamamahala ng Diyos. Walang nakaupo sa trono ng Juda, pero may aktibong namamahala ang hari ng mga hari. Yun ang nakita ni Isaiah. In the darkest moment na walang empty ang throne ng Judah, pero nakita ni Isaiah sino yung tunay na hari. Sino yung aktibong naghahari? Sino yung aktibong namamahala? Ibig sabihin, ang larawan na ito na ang Panginoon ay nakaupo sa trono, ito'y larawan ng kanyang ganap na pamamahala, ganap na paghahari. Sitting on the throne is a picture describing that God is actively reigning. Ang bawat detalye ng kanyang nilikha ay pinamumunuan niya. At naganap nga itong pangitain na ito ng panahong walang nakaupo sa trono ng Juda. Ipinapakita sa atin na ang Panginoon ay nakaupo sa trono. Ipinakita kay Isaiah ang tunay na hari, ang haring patuloy na naghahari. Ang hari hindi lamang sa isang bansa, ang hari na hindi lang niya pinamumunuan ng isang bansa. Ang nakita ni Isaiah na nakaupo sa trono ay hari na naghahari sa langit at lupa, na lahat ng bagay ng nasa langit at nasa lupa, lahat ng bagay na naroon ay soberanong pinamamahalaan ng nakaupo sa tronong ito na nakita ni Isaiah. Ito ang kaluwalhatian na nakita ni Isaiah. Ito ang kaluwalhatian ng Diyos na dapat nating tingnan. Ito ang dapat nating masdan. Ang ating Panginoon ay nakaupo sa trono. Siya'y namamahala ng lahat ng bagay. Detalye niyang pinamamahalaan ang lahat ng bagay sa lupa. Ito ang kaluwalhatiang ipinahayag ng Diyos kay Isaiah. Ang kaniyang maluwalhating pamamahala, ang kanyang soberanong pamamahala. Ito ang realidad. Ito ang dapat natin tingnan na nakita ni Isaiah na vision. Hindi po yan vision lamang. Hindi po yan vision dahil at this moment of time, when Isaiah saw the Lord sitting on the throne, that is our present experience. Dahil kung walang nakaupo sa tronong yun, everything will be in chaos. Ibig sabihin, it is more than a vision. Na-experience natin yung nakita ni Isaiah. Totoong may naghahari dahil kung walang naghahari, kagulo ang lahat ng bagay. Hindi ma-maintain ang lahat ng bagay. Tulad ngayon, buti hindi nagpanik ang ating lalawigan. Kinansel ang mga klase.
medyo mahirap palang mag-online class ka. Kailangan bantay mo yung anak mo dahil natatakot tayong abutin ng lindol sa school ang ating mga anak. Well, dapat tayong maghanda, pero hindi lamang ang paghahanda na gawing online class lang dapat may kasunod pa yun. Hindi lang dapat doon natatapos. Pero parang nangyari, yun lamang ang nangyari. Pero ang punto ko, if you know that the Lord is sitting on the throne, hindi ka magiging ganun ka bagabagang yung damdamin dahil alam mong may namamahala. Even the time and when this earthquake will blast, ito'y nasa kamay ng soberanong Diyos na nakaupo sa trono. Ibig sabihin, yung nakita ni Isaiah na ang Diyos ay nakaupo sa trono na nagpapahiwatig ng kanyang aktibong pamamahala, aktibong paghahari, maging itong lindol na ito ay pinamamahalaan ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang haring hindi magbabago. Ang Panginoon ang haring hindi mapapalitan. Noong 19th century, may nagngangalang Arthur Evans, isang archaeologist, ang nakadiscover ng isang trono at nilagyan nila ito, pinag-aralan nila ito kung anong taon maaring ginawa ang trono na ito at kanilang approximate date ay 18,000 BC ang trono na ito. At sinasabi nila na ang tronong ito ay inupuan ng mga priests, mga powerful persons, kings, maaaring inupuan ito talaga ng mga taong may kapangyarihan sa kanilang bayan, sa kanilang lugar, sa kanyang kaharian. But now, ang tronong yun is empty and decaying. Marami ng hari ang dumating at lumipas, marami ng trono ang na-empty. Pero kahit kailan, ang trono ng langit ay hindi kailanman mawawalan ng hari na nakaupo sa trono. At yan ang comfort natin. Even in the darkest time, hindi natin maintindihan kung ano ang nangyayari. Sabi ni Jonathan Edwards, the sovereignty of God is our greatest comfort. Ito ang ating, dapat dito tayo humugot ng ating comfort. Ang ganap na walang hanggang at walang pagbabagong paghahari ng Panginoon. Hindi lamang pinaghaharian ng Diyos ang material na bagay, ang mundo na ito, maging ang kanyang iglesia. If God is sovereign in eternity, hindi ko alam kung ano ang meron sa eternity, pero nakakasabikting na anong meron sa eternity. Ano man ang meron doon, sa eternity, God is sovereign in this realm. If I can say na realm ito. Pero ang punto ko, God is sovereign in eternity. How much more in this temporal, brief moment of time. I-compare ninyo itong brief moment of time na ito sa eternity. Ito ay parang hangin lamang. Magdadoubt ba tayo na hindi ito kayang pamahalaan ng ating Panginoon? That's the glory of our God. Yan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yan ang kaluwalhati ang ating Panginoon. Mapasa walang oras o may oras, sa walang katapusan at sa may hangganan, soberano ang Diyos. Yan ang kanyang kapangyarihan. Hawak niya lahat. Walang bagay na pwedeng ma-miss ang ating Panginoon. He reigns at ang kanyang paghahari is full of glory. Ikatlo, the favor of seeing the glory of God in His name. Ang makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang pangalan. Even the name of God, yung pangalan niya mismo ay naghahayag ng kanyang kaluwalhatian. Nang nakita ni Isaias na nakaupo ang Panginoon sa trono sa talatang 1, sinabi doon, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa trono. Verse 5, nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Tinawag ni Isaiah ang Diyos sa iba't ibang pangalan. Nariyan ang Panginoon sa talatang 1. Sa talatang 5, Hari at Panginoon ng mga hukbo. Ang mga pangalan na ito ay hindi basta-basta mga pangalan na parang sinabi na lang niya, yung iba nagbigay na lamang ng pangalan nung panahon ng COVID. Diwan ko ba't pinangalanan yung bata na si COVID.
So, etong pagpapangalan ni Isaiah sa ating Panginoon, hindi basta ito nagbigay siya ng pangalan. Dahil ang bawat pangalan na binanggit ni Isaiah, itong pangalan na ito'y nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng karakter at kadakilaan ng Diyos. Ibig sabihin, yung pangalan ng Panginoon reveals His glory. It reveals who God is. Ipinapahayag ng kanyang pangalan kung sino siya. Kaya nga yung Yahweh, ang pangalan na yun hindi basta pangalan. It reveals who God is. Simply to say, Yahweh means God is. Siya ay siya. Siya ang self-existent God, siya ang Diyos na walang simula, umiiral siya dahil yun ang kanyang kalikasan. He exists because yun ang nature niya, yun ang ibig sabihin ng Yahweh. Ngayon, dito sa ating talata, verse 1, sinabi ni Isaiah, I saw the Lord. At kung titingnan po ninyo sa inyong translation, English, yung word na Lord ay hindi ito capital letter lahat. Ang capital lamang doon ay ang L. Pero kaya pag nakita ninyo yung salitang Lord na lahat ay capital, yan po ay proper name, yan po ay Yahweh. So dito, Lord, capital L, ang ibig sabihin po niyan ay Adonai. Adonai. Sinabi ni Isaiah, I saw the Adonai. Kapag ginamit ang pangalan na ito o title na ito, ang pangalang Adonai ay nagbibigay diin na ang Panginoon ang may ganap na kapangyarihan, na ang Panginoon ang may ari ng lahat, na ang Panginoon ay ang soberanong namamahala. Yan ang ibig sabihin ng Adonai. Owner, supreme ruler, sovereign ruler. Siya lahat. Nasa ilalim ng kanyang pamamahala ang lahat ng bagay. Kaya nang nakita ni Isaiah ang Panginoon, walang nakaupo sa trono ng kanilang hari, pero sabi ni Isaiah, nakita ko, empty ang aming throne, pero nakita ko ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay. Nakita ko ang tunay na Panginoon na namamahala ng lahat. Nakita ko ang tunay na Adonai, tunay na Panginoon. Tinawag ni Isaiah ang Diyos na Adonai, isang pangalan na nagpapaalala sa atin na ang ating Diyos ay may ganap at soberanong pamamahala sa buong nilikha. Sa buong nilikha. Lahat ng bagay. Pinamamahalaan ng Panginoon ng lahat ng larangan. Bawat bagay, bawat pangyayari. Bawat oras. Yan ang ibig sabihin yan. Ang Panginoon na nakita ni Isaiah ay ang Panginoong humahawak sa lahat ng panahon, na mamahala ng lahat ng oras. Sinabi din ni Isaiah sa verse 5, for my eyes, sa huling part ng verse 5, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. The King. Kita niya yung King. Wala silang King pero may nakita siyang King. Yung kapangyarihan ng earthly King, somehow ito ay shadow, blurred shadow ng kapangyarihan ng somehow may makikita tayong maliit na reflection. Kapag nakita natin ang hari, kapag may inutos ang hari, once na winave niya ang kanyang kamay, figuratively speaking, pwede niyang gawin ang kahit anong bagay. Once a earthly king wave his hand, makukuha niya ang kanyang gusto. But still, yung kapangyarihan ng earthly king is limited. Pero once the true king wave his hand, the heaven and earth will bow. The power of the true king, ito ay isang kapangyarihan na dapat natin tingnan sa mga oras at panahon na hindi natin maintindihan ang nangyayari sa ating buhay. Naniniwala ko hindi naintindihan ni Isaiah bakit pinahintulutan ng Panginoon na mamatay ang haring to. Bagamat alam natin si Haring Uzzias sa latter part ng kanyang buhay, siya ay namatay, nakitongin dahil sumuway siya sa Panginoon. Pero still, maaaring may mga question dito si Isaiah. Nalulungkot si Isaiah, nagdadalamhati si Isaiah. Pero tingnan niyo po, nang si Isaiah ay nagdadalamhati, nalulungkot, nabibigatan, hindi in-encourage ng Diyos si Isaiah through pep talk. Hindi sinabing, Isaiah, basta magtiwala ka lang sa akin. Ako ang Diyos. Actually,
nagsalita ang Diyos ay sa mga susunod pang mga talata. I think verse 8 o sa mga sumusunod pang mga talata. Matagal bago sa chapter 6 makikita natin na nagsalita ang Diyos. Pero kung titingnan niyo po dito, si Isaiah ay nakagain ng strength, naging confident, nagkaroon ng na-renew ang kanyang kalakasan, not by listening sa salita ng Panginoon. Hindi ko po sinasabing ano po yun, I hope you do not misunderstood yung aking sinabi na hindi sa listen, dahil sa context na ito, hindi pa nagsasalita ang Panginoon and yet si Isaiah is full of awe and astonishment. Na-encourage, na-strengthen si Isaiah by simply, ito po, nireveal ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian kay Isaiah. Revealing the glory of God is enough for Isaiah to be strengthened. Ang nagpalakas kay Isaiah ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang Panginoon na may hawak ng lahat ng bagay. Na kung bakit ang mga atoms sa mga oras na ito, yung inuupuan ninyo is composed of atoms. The question is, who holds those molecules, those atoms? Na hanggang ngayon still perfectly balanced ang gravity, na hanggang ngayon hindi nag-e-exceed o nagiging low ang oxygen sa planet Earth dahil kapag bumaba ang ating oxygen, suffocate tayo. Kapag tumaas, konting spark, sunog ito. Sino nagbabalance ng lahat ng ito? Sino ang nagbabalance ng lahat ng natural law na ito? Ang ating Panginoon. Ganang kasoberano ang ating Panginoon. Walang bagay sa sanglilikha na hindi niya kayang pamahalaan. Ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, walang bagay na makakalampas. Napaka makapangyarihan ng Diyos. Kaya nang nakita ni Isaiah na ang Panginoon ay nakaupo sa mataas at matayog na trono, ipinahayag kay Isaiah. Gaano kataas, gaano ka makapangyarihan, gaano ka walang hanggan ang ating Panginoon. Ganang kaganda ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ganan ang ating Diyos na sapat na makita lamang natin ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian, ito'y magiging atin ng kalakasan. Mga kapatid, sa oras pong ito, katulad ng aking sinabi kanina, ang pulpitong ito is like a window. A window for us to see or have a glimpse of the glory of God. Ito ay bintana na kung saan kapag ito'y nabuksan, we can gaze upon the glory of God. Pero kung titingnan po ninyo, ang pulpitong ito ay hindi magpapakita ng apoy. Walang pasiglab. Wala kayong makikitang nakapanggigilala sa mga panlabas na anyo. Wala kayong makikitang liwanag sa pulpitong ito. Pero bagamat wala kayong makikitang mga bagay na nakamamanghang literal sa pulpitong ito, still you can see and behold and be amazed sa glory ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan ng mga panlabas na anyo. Mga kapatid, I hope sa aking pagpapaliwanag kanina, and I'm praying habang ipinapaliwanag ko kanina, na nakita ninyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sana'y nakita ninyo. Dahil wala akong pinakitang larawan sa inyo. Wala akong larawang ipinakita sa inyo. But I believe, if you listen intently sa ipinahayag ng Panginoon kay Isaiah, walang larawan pero nakita niyo ang kaluwalhatian ng Diyos. That's the experience ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Ganon binubuksan ng Panginoon ang bintana para makita natin. Walang larawan pero nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Isang kilalang manunulat ng himno, and I do believe nakilala niyo itong lahat, si Fanny Crosby. Sa kanyang mga isinulat na mga himno, I see the glory of God. In every hymn, kapag binasa natin, kinanta natin ang kanyang mga isinulat na mga tula, isinulat, nakabasa, aminin ko po, 3 pa lamang ang nababasa ko. Pero sa himno na kanyang kinanta, do you see the glory of God sa lahat ng kanyang hymn? I see the glory of God sa bawat himno na kanyang ginawa. Ang tanong ko, nakita ba ni Fanny Crosby ang kaluwalhatian ng Diyos?
I do believe you know na bulag si Fanny Crosby. And yet he can paint to us the glory of God. Ulitin ko po, bulag si Fanny Crosby, and yet this blind woman can paint the beauty and glory of God. Bakit po? Not by seeing, but by hearing. She listened sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya kapag siya sumulat, she can paint this glory that he heard. At kapag inawit natin, nakikita natin sa pamamagitan ng kanyang himnong isinulat, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Marami pong salamat, o aming Diyos, sa hapon na ito. At nawa nga po, naging bintana ang pulpitong ito sa oras na ito upang mamasdan namin ang inyo pong kaluwalhatian, o aming Diyos. Marami pong salamat dahil ipinapakita nyo sa amin, we can experience na makita ang inyong kaluwalhatian through the preaching sa pamamagitan ng pangangaral. Aming Diyos, nawa po, huwag kaming maging kontento sa lahat po na nakapakinig. Kasama ang inyong lingkod, huwag kaming maging kontento na mabuhay sa mundo na ito na hindi namin nararanasang makita ang inyong kaluwalhatian. Kaya ang pulpitong ito, O Diyos, ay kasangkapan ninyo sa kaparaan ng ang bawat makikinig na mga individual na mga mananampalataya ay mamamangha at nakikita nila ang inyong kaluwalhatian. Dahil ang inyong kaluwalhatian ay sapat para kami ay palakasin, para kami ay bigyan, Panginoon, ng kalakasan. Kaya sa hapon pong ito, aming Diyos, nawa po ay nalugod kayo, nabuksan ang aming mga puso at isipan at makita namin ang kaluwalhatian na inyong ipinahayag. Maraming pong salamat. Ito ay tunay na nakakapagpababa sa amin. Kami po ay nahahambol na kaming mga nilalang na kapos sa inyong kaluwalhatian ay maaaring makaranas at mapagmasdan ang inyong napakaningning na kaluwalhatian. Maraming salamat po. Nilululhati namin kayo at pinapupurihan sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen.